Hi, have a great day everyone. It's me again, Jane, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, I want to share those pamahiin na gawin natin before and after for our board examination. So, story time during that time for my examination ay meron akong nasunod na mga pamahiin at meron ding iba na hindi ko nasunod, but still, I want to share this with you. So, ayun, I have a copy here for those list sa, mga pamahiin na yon. So, merong ibang pamahiin na nasunod ko during that time for my examination na hindi siya umeffect sa akin. Nasunod ko, pero ang result is hindi siya effective. So, ayun, but before that, I want to please ask for your help na please do subscribe and turn on your post notification para ma-notified kayo sa aking next video na i-upload. So, let's further ado, let's start. So, first na pamahiin is magsuot daw ng pulang underwear. At sa mga babae naman is magsuot ng pulang underwear at saka bra. So, ayan, nasunod ko. Dahil sabi nila ay nagdadala daw ng swerte kapag pula daw yung isasuot natin. So, pangalawa is maglagay ng barya sa iyong sapatos. So, during that time for my examination, nasunod ko din ito, pero ang result is hindi po siya effective dahil sabi nila ay kapag naglagay ka daw ng barya sa iyong sapatos ay hindi ka daw kabahan. So ayun, ang result sa akin is hindi siya umeffect dahil yung time na yun sa aking examination, hindi po siya umeffect, sobrang kabado ko during that time. Sinabihan na lang ako ng proctor na wag mo nang magsulat, wag mo nang mag-start kasi sobrang nanginginig na ako sa pagiging kabado ko during that time. Yung kamay ko ay sobrang na hindi na makasulat. So, pangatlo, magpatasa ng lapis sa mga top notchers. So, hindi ko din ito nasunod kasi ako lang yung nagtasa ng aking lapis during that time. Nagsi-self-review lang kasi ako noon eh. So, ayun, hindi po, if kung may review center, ang iba, if kung may review center ay yung nagtasa ng kanilang lapis ay yung mga top notchers. So, feeling ko lang, yun. Number 4, manghiram o gamitin ang lapis ng mga board passers. So, only lang, during that time is ako lang yung bumibili ng aking lapis. Ako lang din yung nagtasa. Ako lang din po ang bumili sa aking lapis. Nagtasa at bumili ng aking lapis. Panglima, huwag magpagupit bago ang exam. So, this pamahiin ay hindi ko po alam during that time na ganun pala, meron palang pamahiin na ito. So yun, weeks before ay nagpapagupit po ako ng buhok, pero feeling ko hindi naman po siya effective. Yes. Kasi sabi na yung iba kapag magpagupit ka daw ay bad luck. Sabi lang naman. Pang-anim, magsindi ng pulang kandila. So, yes, during that time, nagsindi po ako ng kandila pero hindi pula. White, gray, at saka yellow-green. Iba-iba po yung kandila na sinisindihan ko. Pero naman, nakapasa lang naman po ako kahit hindi pulang kandila yung ginamit ko sa sinisindihan ko. Ang ginamit ko ay yun yung ginamit ko na kandila. Kasi each candle has its own meaning. Yes, has its own meaning. But only candle na I knew for that meaning is only yellow-green. Yellow-green is success and prosperity. Then, pang-pito is kumpletuhin ang 8 oras na pagtulog bago ang exam. So, itong feeling ko hindi po siya pamahiin. Isa po itong paalala. So, for those takers, mostly is hindi po makatulog. Hindi ka makatulog sa sobrang kabado mo, sobrang pressure mo. Yun, ang iniisip mo ay, paano ito? Paano ko gawin yung exam na yun? So, yun, kabado ka, kaya hindi ka makatulog. So, ako,
ilang oras lang yung tulog ko at gumising din ng 4 a.m. para mag-study, para mag-review, yun. Then, pang-pito is unang iapak ang kanang paa sa exam room. So, itong pamahiin na ito ay hindi ko po nasunod. Pero, meron sa aking isipan na ganito kasi um, merong nagsasabi na dapat daw kanang paa yung unang iapak kapag ikaw ay sa iyong exam room. So, hindi ko na po ito nagawa kasi nalimutan ko. Nalilito na ako kung ano yung unang hinayapak ko. Kung kanan ba or kaliwa. Pero, I trust myself naman na, and I trust naman kay God kung ano yung plan niya sa akin. If ibigay niya yung opportunity na yon na makapasa ako, yun lang. Yun lang ang kinakapitan ko ng sobra. Then, pangwalo is, kung maliligo ka ay dapat lagyan mo daw ng asin yung balde or yung tubig. Hindi ko alam kung bakit ganun. Inaano ko, nasunod ko ito during that time for my examination. Nagdala ko ng asin. Nagdala ko ng asin or salt from here sa amin to Cebu. So, yun. Pero hindi ko alam kung anong purpose. Sinunod ko lang. Then, pang-siyam is A4. Ano na ba ito? Guys, nalilito na ako. So, pang-sampo is kumatok ng pangatlo sa board. So, hindi ko po ito nasunod pero nandito sa aking isipan na gawin ko. Pero, hindi ko nagawa. Kasi, mahihiya ako sa iba kong for those stickers out there na kasama ko sa room namin. At meron din yung proctor namin. Kaya mahihiya ako pumunta sa sa board at kumatok ng pangatlo. Then, labing isa. 11. Halikan ang answer sheets bago ipasa. So, hindi ko po ito nagawa pero alam ko na pamahiin ito. So, hindi ko siya ginawa kasi takot ako na baka malagyan ng lipstick yung answer sheets ko kasi sobrang sensitive ng answer sheets. Sensitive? Sobrang always in my mind na baka madubihan yung answer sheets ko at yun. Naging careful lang ako na kung anong results. If kung gawin ko ito. Kasi may lipstick kasi ako eh. So, yun. Hindi ko. At baka din mabasa. So, yun. So, 12 is iwasang mahulog ang iyong lapis during the exam. So, iwasan daw na mahulog yung lapis. Pero, this kind of pamahiin is hindi ko siya nasunod ko. Pero, nahulog yung lapis ko. Naging careful ako, pero sa kasamaang palad ay nahulog yung lapis ko na hindi ko inaasahang pangyayari. At yun, kinuha ko lang, pero hindi ko ginamit ulit. So, yun. Kinuha ko lang naman, pero hindi ko ginamit. Kasi, sobrang sayang naman if kung hindi ko kunin yung lapis ko. Ibigay ko na lang sa mga kapatid ko yung lapis ko. Wow, nuts! Then, after sa exam, natapos na tayong mag-exam, ay baliin daw yung lapis na ginamit natin sa exam. So, yon hindi ko binali yung lapis ko, guys. Ibinigay ko lang sa aking mga kapatid, sa mga pamangkin ko, yung lapis, ballpen, eraser, sharpener, and all na things na ginamit ko during that time for my board examination. So, hindi ko binali. Sayang naman na hindi gamitin ulit sa mga pamangkin at kapatid. So, 14. So 14 is sipain ang upuan bago umalis. So, ayun. Sipain daw ang upuan bago umalis. Hindi ko sinipa yung
inuupuan bago ako umalis, guys. Kasi, sabi ng iba, ano, pamahiin lang na dapat sipain daw yung chair bago ka umalis, pero hindi ko sinipa. Mahiya akong sumipa. Baka lakas yung sipa ko. Then, 15 lastly is, huwag lumingon kung palabas ka na sa exam room. So, itong pamahiin na ito ay sobrang careful ako. Baka makalingon ako. Pero, nandun ako sa labas, ay bumalik ako sa aming exam room. Kasi naiwan ko yung baon ko at naiwan yung basura ko doon na nilagay sa loob ng plastic. At yun, nandun sa chair. At yung chair na yun is may number kasi yun, numbering kasi yung chair, at yung number na yun ay alam ng proctor kung sino yung umupo dyan, at baka maano ako doon. Naku po, kapag forestry course, but yun, bakit inaano lang yung basura doon. Yun, sobrang careful lang ako sa aking nakabalik ako doon. Sobra pa yon sa lumingon. Nakabalik pa ako doon sa inuupuan ko kasi kinuha ko yung baon ko. Pero, in the end naman po ay sobrang, blast ko kasi yung mga pamahiinan na nasunod ko ay hindi po nagbabase doon kasi, hindi inaasahan na nagsi-self-review lang po ako at nakapasa po ako na sobrang hirap ng aming course po. Pero yon, in God's will na binigyan niya ako ng opportunity na yon na makapasa po ako in just one take. So, hopefully guys na for your board examination na makapasa kayo, always kapit lang kayo kay Lord. Huwag niyong isipin yung mga nasunod nyo na pamahiin na hindi nyo nasunod. Always think positive or be an optimistic one. So, yon. Always kapit lang kay Lord. Anytime, anywhere. So, yon. Thank you for watching, guys. And please do subscribe and turn on your post notification para ma-notified kayo sa aking next video na i-upload. So, bye!